po ang inyong lingkod, Kuya JDL. At dahil po birthday ng tatay ko, ang bidyong ito ay para sa kanya at isi-share ko po sa inyo. Sa panahon po ngayon, sikat na sikat ang probinsya ng Bulacan. At hindi man ito kagandahan, nais kong ibahagi sa inyo yung aking bakasyon sa San Miguel, Bulacan nung nakaraang Mayo. Matagal na panahon po ako na hindi nakauwi ng Pilipinas, lalo na po sa San Miguel, Bulacan. Kaya binisita ko po ang isa sa tanyag na mga binibisita sa San Miguel, Bulacan. Yan ay walang iba kundi ang makasaysayang Biak na Bato. At kasama ko po dito ang aking tatay na siyang nagdala sa akin dito at nagsilbing tourist guide. At nais ko pong ibahagi sa inyo ang mga video ngayon. Pero bago yan, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel, sana po makapag-subscribe po kayo. Maraming salamat po sa inyong oras at sa inyong panonood. So, ito, nakasa tricycle ako. Yung airpod ko yung kasama ko, mga abe. At pupunta kami ng Biak na Bato. Kailangan ko rin mapunta to kasi noong 2016 hindi ako nakapunta dito ng uwi ko. Ang tagal ko ng panahon na hindi nakikita ang Biak na Bato. So, kapag ikaw taga San Miguel, essential na makita mo ang Biak na Bato kasi may kasaysayan na nauugnay dito sa kasarinlan ng Pilipinas na yung tinatawag na Biak na Bato Constitution o yung Pact of Biak na Bato. Or bago kasi nagsimula yung Malolos Constitution, dito nagtipon-tipon sila General Aguinaldo at ilang opisyal ng Katipunan. So ito yung pupuntahan ko ngayon. At ang sabi nga, ang bahagi ng Biak na Bato ay bahagi ng Doña Remedios Trinidad or DRT at ang ibang bahagi ay bahagi ng San Miguel. So yun yung pupuntahan natin. At ano ba na bago? Ano ba yung mga pwede pang maging mabago at mapaunlad at pwede yung ano yung mga pwede pang iwasan, no? So yun yung titingnan natin at bilang taga San Miguel, napaka-importante nito na mapanatili yung tinatawag na pagkaalala dun sa Biak na Bato. So from dito sa karating baryo ng Santa Ritang Matanda, yung Santa Ritang Bata, malapit sa sementeryo. Mula dito, papasok ka papunta ng San Juan. Ang biyahe dito ay mga 12 kilometers. At dahil nga may kainitan na ang panahon dito sa Pilipinas, kailangan medyo maaga yung alis namin. Ayan, 11 kilometers. Ayan, dito, mula dito. Para hindi pa ganun kainit at baga makarating. Dahil nga marami na rin may tracking dito sa San Miguel. At itong area na to, pag dumaan ang mga truck dito, tricycle lang ang gamit namin, malikabok at medyo delikado. Kagaya nito, papakita ko sa inyo, mga abe. Yan, malalaking truck yan. Ayun, yan pa. So yun yung medyo delikado dito. Ako yan. Sige. Okay mga abe, nandito na tayo sa Biak na Bato at ito yung marker na tinayo ng National Historic Commission noong 1973. So hanggang ngayon nandito pa rin. Tapos yung iconic na tabak na nakatusok sa bato, no? Ayan. Ganda. At least nandito pa rin to.
Pinapayagan pa rin ba nilang maligo dito? Hindi na katulad nung dati. Dito yung papunta sa Quattro Cave, tsaka sa sa Aguinaldo. Ito yung, may nagsi-zipline pala. Yan, may zipline sila. Siguro, dati kasi wala pang ziplinean to. Pupunta ka dun sa kabila. Dati wala pa yan. So, meron na silang mga ganyang amenities. Magsi-zipline ka. Pero walang tubig, ano? So, pag umuulan sa bundok, kahit di umuulan dito, nagkakatubig to. Bibili ko ng souvenir. Kailangan ko ng souvenir niyan. Yung pan-display. Mamaya, pagbalik natin. Oo. Kahit yung... kaway ka. Kasama ko papa ko. Ayan. So, ngayon lang daw siya uli napasok dito. Magbibideo lang ako dito. Mabilis. So, dito, kaya may mga batong ganyan. Kasi tumataas nga ang tubig. Trader to eh. Minsan kabod na lang tataas yung tubig. So, picture lang ako. Mabilis. Baka. So mga abe, nakikita nyo tong area na to. Ang ganda nung angulo na to. So dito nagpa-picture ako sa airpod ko. Nakataas ako dito, nasa baba siya. So ayan, kailangan may video rin ako. Kasi hindi ko alam. Ayan. O diba? Tapos magsa-selfie ako. Selfie tayo. Ayun na yung dike. So ito siguro. Tulay. Ay, alam ko may tulay dito. Baka hindi kayo nasira yung tulay nun. Baka nasira. Oo, may tulay yan dati. Baka tumataas hanggang dini yung tubig. Oo nga pala, tatandaan ko dati may tulay dyan. May litrato ako nun dati, may tulay dyan eh. Baka ginawa, nasira. So, baka i-rehabilitate nila. So, ngayon, zipline pa lang. Ito may mga pa eh. May mga tawag dito. May mga cottage. Sabi dito daw banda yung Aguinaldo Cave. Pag medyo doon papawala na, balik na tayo. Hello. Yung dalawa. Ganda yun. Dapat na. May tao talaga nag-maintain. Oo, dapat talaga may nag-maintain. Tsaka ranger, no? Usually may mga ranger na nagbabantay. Kasi minsan siguro nagpapaiwan sa loob. So sabi ni kuya na nagbabantay sa souvenir shop, malapit na lang daw dito eh. So hindi naman kalayuan. Yun lang gusto ko. May mga iba ditong lugar, bahay paniki. Hindi naman kami maliligo. Gusto ko lang yung historical background ng Biak na Bato. Meron pang yung mga landing na tinatawag. Hindi ko na alam yun. Siguro, pupunta ka dito. Ito yung pakay mo. Isang buong araw. Pwede ka magbaon ng pagkain. May mga picnic ka naman. Huwag ka lang magkakalat. Yung mga tubo na to, wala pa na to nun eh. Dito sila siguro kumuha ng tubig. Ito, pababa na to. Pahagdanan ito ah. Ito, siguro pagbaba daw pa eh. So at least meron siyang mga So ito na, may marker na pa eh. Ito, may marker.
Ito, Aguinaldo Cave. So, ito na yung nasa likod ko ngayon, yung Aguinaldo Cave. So dito, dito nagtago si Aguinaldo noon papunta ng Malolos. Kasama yung mga katipunero na galing sa Cavite at sa South Luzon at yung mga nandito sa Central Luzon, kagaya ng mga nandito sa San Miguel de Mayumo. So ito yung kanyang So may makikita ka daw dyan ng mga species ng mga paniki, tsaka yung coordinates nandyan. So at least may mga marker na ganyan. So hindi ko lang alam kung kanino pang project ito noon. Pero alam ko nung nag-centennial, pinaganda to nung 1998. So ito yung kuweba. Pero hindi na tayo papasok sa loob. May daan naman, ayan May dalaw yan ng tubig. So talagang strategic siya. Kasi hindi mo iisipin na may magkakampo dito. Tumataas din ang tubig. May lumot na. Ayan, Aguinaldo Cave. Doon, papasok ko sa loob. Kaso masyado na siyang madilim at mabasa, no? So picture lang tayo. So siguro doon sa loob nun, palagi ko may mga tour guide dyan, kaso masyado pa maaga. Pero maganda mapasok nyo yan. So doon sila nagkukuta, no? So maganda kasi yung ingay ng tubig, hindi kayo maririnig kung nagsasalita kayo doon sa loob. Kasi may daloy ng tubig Mas malakas yung daloy ng tubig kaysa sa boses ng tao. Ayan, Aguinaldo Cave. So mga abe, pabalik na kami. Tingnan nyo, ang aga pa. Bungad pa lang yung nakuha namin. Pawis na ako. So dapat malakas resistensya nyo din Nakahingal Oo. Para bang makakalagtuhod mo. Oo. Pag di ka sanay, mahirapan ka. Kaya lamang, pagkatapos nito, ang sarap mag-almusal. Pero mas maganda, mas presko pa hangin kapag ganito kaaga. At dito na naliligo yung mga residente, no? Ayan, dyan na sila naliligo. Umaakit ka rito ng mainit. Oo. Nakahira. Oo. Hindi mo hindi ka matutokso ka talagang maglublob. So, ayan, babalik na kami dun sa bungad. Bibili na namin yung pinareserve kong souvenir shop. Buti may souvenir shop kasi dati wala namang souvenir shop dito. Papahawak nga po ito. Ito lang, para pagbukas. So, DRT. DRT na ito yung lugar na to? Sumasako. Napabayaan Kasi po talagang history, San Miguel to. Oo, San Miguel Opo. ng Misak. San Miguel de Mayumo Kailan pa naging DRT to, boss? Halos 2 years na siguro. 2 years na. 2 years, 3 years ganun. Okay. Nung nalaan ko na sinasaan ko ng DRT. Oh. Pero kami, butante kami ng San Miguel. Oo. Mm. Lalayo pa ba kami? Layo ng DRT. Oo. Dapat talaga nun. Ito, mabalik sa San Miguel. San Miguel po talaga, no? So, ano kaya yun? Ang tanong ko lang, nasa batas kaya yun na DRT na? Wala namang announcement, May announcement ba? May announcement po sir Kasi, Sige, i-research ko siguro. kasi ang alam ko, kung ito, DRT na kasi bulong-bundukin. Sinasakot sa DRT. Kasi bagong bayan lang naman ng DRT sa District 3. Anim na bayan lang naman ang sinasakot. Kuya, anong nito? Ikaw gumawa nito? Asawa ko po. So, kuya, ako si Kuya JDL. Ako si Kuya JDL, taga San Miguel ako. Ano po pangalan nyo? Joseph. Dito tayo, kuya. Joseph. At pakibigyan mo nga kami ng kung kailan nyo pag ginagawa ito. Magaganda to kasi nung nandito ako, matagal na. Tagal na yon. High school pa ako, wala pang mga souvenir shop. Buti naman, miss, naisipan yung gumawa ng souvenir shop. Konting kita po namin dito sa Biak na Bato, naisipan po nung asawa po na gumawa ng souvenir, gumawa. Mhm. Kaya lang, sariling creation para makagawa ka ng mga ganyan.
Nakakabenta naman ho kami sa mga turista pagka tulad ng mga ganyan. Hindi kasi nagustuhan ko, Kuya Joseph, yung ginagamit nyo talaga mga bato. Bato po talaga. Nang galing dito sa Biyak na bato. Biyak na bato. Opo. Tapos, ito, ballpen holder, May Tapos mga may binarnisan. Pero yung pagpili ng bato, misis mo may idea. Oo, siya ho lahat. Siya ho may design lahat ng mga ganyan. Mhm. Todo mga ganito, may mga driftwood, mga ganyan. Oo, May tapos halo yung- siya. Doon, ballpen din, Tulad yan, may mga wall decor. Mhm. Mga ganyan. Okay, okay. Tapos yung magnet natin, Papakita yung magnet. Ayan. Ayan, meron na pala mga vlogger, si Sayang Dabu. Marami po yan, sir. Mga nakadikit po. Oh, wala akong sticker eh. Sa YouTube ako, Kuya Joseph. So, imbatahan mo na lang yung mga gustong pumunta dito na Apo. dumaan sa inyo. Sa lahat po ng mga turista na gustong pumunta ang Biak na Bato, pagka nadaan dito, bili po kayo, souvenir, Biak na Bato. Makakita niya po rito, marami po tayo. Hindi lang yun, may mga lumber ba, no? Mga driftwood. Dripwood. Apo. Ikaw, asawa rin yan ng... ikaw, okay. Yung iba po kasi nabili na eh, kaya hindi pa po kami gumagawa dahil bumabalang kami rito. Dero nasa taas po ng tulay talaga yung pwesto namin. So kung kayo, mga balikbayan ng taga San Miguel, kagaya ko, kung gusto nyo kumuha ng mga dripwood na ganyan, dapat mahaba-haba yung bagay nyo kasi medyo mabigat. Okay. So Kuya, thank you so much, Kuya Joseph. So mga abe, tapos na kami dito sa Biak na Bato at sabi nung nagtitinda nga ng ng souvenir, ang nakakasakot doon dito, ang municipality ng Doña Remedios Trinidad o DRT. Kasi sa District 3 ng Bulacan, binubuo yan ng San Miguel, San Ildefonso, San Rafael, Norso Garay, Angat, at ang Doña Remedios Trinidad. No? So, ako pinagpawisan sa dati. So, ang inisip ko naman, kung ito ay aalagaan ng DRT, para hindi mapabayaan, so be it. Kaya lamang, bilang isang anak ng San Miguel at lahat ng nasusulat sa pahina ng kasaysayan ng Philippine Revolution, San Miguel ang talagang ang nagmamay-ari o nakakasakop sa Biak na Bato. Gayunpaman, sana yung mga kinauukulan sa munisipalidad ng San Miguel at ng mamayan ng San Miguel, sana po ipaglaban natin, no? Kasi yaman po natin yan at yan po ang ating identity. Hindi naman dapat natin isa pagwalang bahala dyan. Ika nga ng lumang kasabihan, hindi ka makakarating sa iyong paroroonan kung hindi ka lilingaw sa inyong pinanggagalingan. So sana alam natin yung pinanggalingan natin, kung saan tayo nagmula, para maliwanag ang hinaharap na kinabukasan. So mula dito sa Biak na Bato, San Miguel, Bulacan, ako po ang inyong lingkod, Kuya JDL, at maraming salamat po sa inyong pananood. Bye! Mga abe, maraming salamat po sa inyong panonood at sana po nagustuhan nyo ang ating handog ngayon. At kung kayo po ay nasa gawing Bulacan at naisin nyo pong bisitahin ang San Miguel at ang Biak na Bato, huwag po kayong mag-atubiling puntahan ang lugar na ito. Maraming salamat po. Best regards, Kuya JDL. Bye!